ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Madalas tayo nagkakamali. Akala natin si Santa Maria Magdalena ang tinutukoy sa Ebanghelyo bilang ang babaeng mababa ang lipad. Akala ng mga tao, yung babae na pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo dahil siya ay nakikiapid, inaakala nila na siya ay si Santa Maria Magdalena. Pero hindi po siya yon. Si Santa Maria Magdalena, ang nakasulat sa Mabuting Balita, ay ang babae na kung saan tinulungan ni Jesus para mapaalis ang 7 demonyo na sumanib sa kanya. At napakagandang mabuting balita nito para sa ating lahat. Na kung hindi man natin kayang labanan ang mga masamang nangyayari sa ating buhay, nandiyan ang ating Panginoon, siyang nagpapaalis sa masama, siyang nagliligtas sa atin, siya nagpapalakas sa atin. Ano ang demonyo na naninira sa iyo ngayon? Maaaring ang demonyo ng bisyo, ang demonyo ng takot, ng pag-aalala, maaaring ang demonyo ng sakit. Ano man ang masamang espiritu na nagnanais na manira sa iyo, walang lakas yan kung ikaw ay lalapit at mananatili sa Diyos, kay Jesus, kamukha ng ginawa ni Santa Maria Magdalena. Sa napakaraming beses na kung saan napakatigas ng ating ulo, na kung saan minsan ginawa pa nating kaibigan ang ating mga demonyo. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi pa rin natin iniwan ang ating mga kasalanan, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makita minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, may pahayag nawa namin si Kristo ay nabuhay. At makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabi kang Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nangahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay, na libingan niya'y iyong nakita. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niya na alis ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nilang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Akala ni Maria ay siyang tagapag-alaga ng mga halaman. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo po sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Pumarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, Guro, huwag mo kong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi,
nakita ko ang Panginoon. At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Meron pong isang kwento tungkol sa isang monasteryo. Tinamaan po ito ng napakalakas na bagyo. Dahil po siguro sa lakas ng hangin, tinangay po yung bumuan ng monasteryo. Nagpanik po ang mga batang monghe. Hindi po nila alam po anong kanilang gagawin. Pero yung pinakamatandang monghe sa kanila, tahimik lang po at kalmado. Alam niyo pong ginawa ng kanilang guro na monghe? Kumuha lang po siya ng walis at nag-umpisang maglinis. At nagtataka yung mga batang monghe at tinanong siya, "Guro, hindi po ba kayo nag-aalala? Paano po ang ating monasteryo?" Sumagot po yung matandang monghe. Sabi niya, "Dumating na ang bagyo at kahit na mag-alala pa kayo, hindi niyan mapipigilan ng ulan. Hindi rin mababalik ng pag-aalala nyo, ng takot nyo yung ating bubungan. Kaya ang magandang gawin, maghanda na lang tayo para bukas." Mga kapatid, ang tanong ito, ano ang nararamdaman nyo kapag may problema kayo? Anong naiisip nyo kapag hindi nangyari yung inyong inaasahan? Nagagalit ba kayo? Nag-aalala? O nalulungkot? My dear friends, one very important lesson that we need to learn in life is this, that all problems have a solution. Amen? If a problem does not have any solution, then that is not a problem. Rather, it is a reality to be accepted. Tandaan nyo yan. Alalahanin nyo yan, ha? Sa susunod na malulungkot kayo, sa susunod na malilito kayo, huwag niyong kakalimutan, ang lahat ng problema ay may sagot. Kung ang isang problema, walang solusyon, hindi problema yan. Yan ay katotohanan na kailangan mo nang tanggapin. Ang tanong, ano ang realidad o katotohanan na pinapatanggap ng Diyos sa iyo ngayon? Baka ang katotohanan na hindi na talaga babalik ang asawa mo. Baka ang katotohanan na hindi mo na maaayos ang nakaraan. Baka ang katotohanan na hindi mo mababago ang pagkakamaling nagawa mo. Baka ang katotohanan na hindi ka mamahalin lahat ng tao kahit na pagkabuti-buti mo sa kanila. Baka ang katotohanan na hindi lahat ng iyong pinagdadasal ay sasagutin ng Diyos ayon sa iyong kagustuhan. At alam niyo po kung bakit ba lumalaki yung ating mga problema. Ito ay dahil gusto nating kalabanin ang realidad kesa sa tanggapin natin ito. Hindi po ba? Halimbawa na lang po, meron po mga iba dyan, hindi matanggap na tumatanda na sila. Hindi po ba? Ayaw tanggapin. Kumukulubot na ang kanilang balat. Anong ginagawa? Gustong magmukhang bata. Nagpapa-inject. Nagpapabotox. Yan ang nangyari. Dahil banat na yung kanilang muka, nakakatakot pong itsura nila. Di po ba? Parang palaging shock ang itsura nila. Yung iba, parang mukhang napakataray nila. Hindi po ba? Meron hindi nila matanggap, nalalagas ng buhok nila, pating mga kilay nila. Dahil kilay is life, anong ginagawa? Nagpapatato ng kilay. Amen? Anong problema? Tignan mo yung kilay nila, hindi pantay. Di po ba? Meron hindi matanggap na tumaba na sila. Anong sinasabi? Hindi! Size 26 pa rin ako. Anong ginagawa? Pinipilit ang kanilang pantalon, hindi na makahinga. Hindi po ba? Meron hindi matanggap. Diabetic na sila. Hindi na dapat umiinom ng Coke, kumakain ng chocolate, kumakain ng maraming kanin. Kaya ano po yung nagiging ugali? Nagbibwisit, nagbubugnot, inaaway lahat ng mga kasama nila sa bahay.
Di po ba? Meron po akong kakilala, in denial dahil wala ng kanyang asawa. Kaya gabi-gabi, katabi po niya, matulog yung damit ng kanyang asawa. Alam yung ginawa niya, ilang buwan na hindi nilabhan yung pobre kama. Kasi gusto daw maamoy yung kanyang mister. Opo, masakit at mahirap kapag merong bago. Pero di ba, lalo ka lang nasasaktan at naghihirapan kapag hindi mo matanggap ang mga pagbabago sa iyong buhay. Di po ba? Remember this, my dear friends. Pain is inevitable, but suffering is often the result of resisting reality. Ang sakit, sa lahat darating yan. Hindi naman natin mapipigilan na tayo'y maghirap o magkaroon ng problema sa ating buhay. Pero ang pagdurusa, option lang yan. Ang pagdurusa, nararanasan mo yan kapag tinatanggi natin, kapag hindi natin matanggap, hindi natin mayakap ang mga pagbabago sa ating buhay. At ito po ang napakagandang aral na tinuturo sa atin ni Santa Maria Magdalena. Kahit na iniyakan niya ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, bandang huli, tinanggap pa rin niya ang nangyari at niyakap niya ang muling pagkabuhay ni Jesus. Isipin niyo po ang sitwasyon ni Maria Magdalena pagkatapos po ng 3 araw nung nilibing ang ating Panginoon. Siyang unang-una, napakaaga niyang pumunta sa libingan. Bakit? Dahil mahal na mahal niya si Jesus. Pero pagdating daw niya doon sa libingan, wala ang katawan ng ating Panginoon. Kaya umiyak siya, naghanap siya, nalito siya. Paulit-ulit niyang sinasabi, kinuha nila ang aking Panginoon. Hindi ko alam kung saan nila siya dinala. Kapatid, hindi po umiyak si Maria Magdalena dahil mahina siya at masama siyang tao. Umiyak siya dahil ayaw niyang tanggapin na tapos na yung lumang kabanata ng kanyang buhay. Gusto pa rin niya na hanapin ang bangkay. Pero ang hinahanap niya ay ang patay na si Jesus. Samantalang nandun na sa harapan niya ang buhay na Panginoon. Hindi po ba ganyan din tayo minsan? Hinahanap pa rin natin ang mga bagay na matagal na wala na talaga. Hinahanap mo yung lumang relasyon, hinahanap mo yung lumang trabaho, hinahanap mo yung dati mong lakas o kalusugan. Samantalang meron ng bagong ginawa ang Diyos sa ating harapan. Kapatid, hindi mo makikita ang bago kung nakatingin ka pa rin sa luma. Amen? Hindi natin mararanasan ang buhay kung nakahawak ka pa rin sa bangkay. We sometimes miss the miracles of life because we cannot let go of our mourning. Pero kung nahihirapan ka man na mabuksan ang iyong mata, makita mong kabutihan ng Diyos, isa lang dapat ang iyong ipagdasal. Naway, hilingin mo sa Diyos, buksan niya ang iyong tenga, ang iyong puso. Dahil kapag narinig mo at naramdaman mo ang Diyos, magbabago ang lahat sa buhay mo. Balikan niyo man po ang ating ebanghelyong mabuting balita. Kailan po sumaya, kailan po nagkaroon ng sigla si Maria Magdalena, hindi nung tumigil siyang umiyak. Pero noong narinig niya ang pangalan niya, nung tinawag siya ni Jesus, sinabi, Maria. Tinawag siya ni Jesus sa kanyang pangalan. At agad-agad, nakilala niya ang ating Panginoon. Di po ba napakaganda nito? Hindi nagsimula ang pagbabago ni Maria Magdalena noong nakita niya si Jesus. Nagsimula ang bagong buhay ni Maria Magdalena noong narinig niya ang tinig ni Jesus. Mga kapatid, minsan hindi naman natin kailangan ang lahat ng sagot sa ating mga problema. Ang talagang kailangan lang natin para lumakas ay ang tinig ng Diyos na nakakakilala sa atin. Kaya mag-ingat po kayo kapag puro iyak na lang at lungkot ang iyong pinakikinggan, hindi mo maririnig ang Diyos. Kapag puro reklamo na lang, napupuno ang iyong puso, mahihirapan ka na marinig mo ang tawag ng Panginoon. Minsan, kailangan lang nating tumahimik para marinig mo ang Diyos na tumatawag sa iyong pangalan. Remember that God speaks to us in silence.
Amen? Dahil sa pagtawag niya sa atin, diyan po nag-uumpisa ang panibagong lakas, ang panibagong pagsugo sa ating misyon. Balikan niyo man po ang Ebanghelyo. Pagkatapos daw po tawagin ni Jesus si Maria, ano ang sinabi niya? Huwag mo akong hawakan. Parang sinasabi ni Jesus, Maria, huwag ka nang kumakapit sa nakalipas. Huwag ka nang humawak sa dati kong anyo. May bago kang misyon. Huwag kang manatili sa nakaraan. Lumakad ka na, magpatuloy ka na. Ang kapatid, marami po mga tao hindi po umuunlad. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil mahigpit pa rin ang kapit nila sa mga bagay na matagal nang binitawan ng Diyos. Meron pong nagme-message sa akin, nagpapatulong dahil baon na baon daw po siya sa utang. Tinanong ko, bakit ka ba nagkautang? Sabi niya, Father, nasugal po ako eh. Bakit ka ba nagsusugal? Tanong ko. Nangangarap po ako na maparami ko yung pera. Naging successful ba? Tanong ko. Yun nga po, Father, kahit na paulit-ulit ako magsugal, lalo po akong nababaon sa pagkautang. Tingnan niyo po, anong problema? Nakakapit dun sa maling paniniwala. Nasaktan ka na eh. Pero bakit hindi mo pa rin mabitawan? Bakit hindi mo pa rin iwan? Remember this, my dear friends. You cannot embrace God's future if both of your hands are still holding to the wrong things. If both of your hands is still holding to yesterday. Tapos na yung nakaraan. Bakit nabubuhay ka pa dyan? Di po ba? Tingnan niyo ang nangyari kay Maria Magdalena. Mula sa babaeng umiiyak sa harap ng libingan, siya naging unang tagapagbalita na muling pagkabuhay. Yung dating lugmok na bibigatan, siya ngayon ang nagdadala ng pag-asa. Yung dating sugatan, siya ngayon naging instrumento ng Diyos. Mga kapatid, baka hinahayaan ng Diyos na may mawala sa buhay mo dahil meron siyang mas dakila na ipapalit dito. Baka merong pintuang sinasara ang Panginoon dahil meron pang isang bagong pintuan siyang bubuksan para sa iyo. Kaya ngayon po sa kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ito po ang hamon ng Panginoon sa ating lahat. Huwag ka lang mananatiling umiyak. Naway, huwag ka ring mabubuhay sa nakaraan. Tanggapin mo ang katotohanan, ang realidad na hindi mo mababago. Pagkatapos, makinig ka sa tinig ni Kristo. Dahil ang Diyos lamang ang makakapagbigay sa iyo. Sa mga nawala, ang Diyos lamang ang makakapagpalakas sa iyo. Dahil ang ating Diyos ay mabuti. Siya ang Diyos na mga bagong simula. Kaya magdasal po tayo, magpatulong tayo kay Santa Maria Magdalena. Sabihin natin sa Kanya, Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang malwalhating pangyayari nito ay maghatid sa kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan ng Diyos, naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pamayanan ng mga mananampalataya, naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Ama naming nasa langit, tanggapin nawa namin ang mabuting balita na muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling namin, ipagkaloob mo ang maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo ngayon mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na nakahanda. Ngayon, si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Cristo ay namatay. Si Cristo ay namatay. Si Cristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Maria Magdalena na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, pusong bukas sa iyong tawag. Sa bawat hakbang ng aking buhay, ikaw ang ilaw at aking gabay. Narito ako, handang sumunod sa iyo, buong buhay ko'y iniaalay sa iyo, sa iyong pag-ibig. Ako'y maglilingkod, sa iyong kalooban ako'y tutugon. Ikaw lamang ang susundin ko. Kapag mahina ang aking loob, ikaw ang lakas na aking sandigan.
pag-ibig mo'y aking isa sa buhay. Narito ako, handang sumunod sa iyo. Buong buhay ko'y iniaalay sa iyo. Sa iyong pag-ibig, ako'y maglilingkod. Sa iyong kalooban ako'y tutugon. Ikaw lamang ang susundin ko. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa ating mga followers nang galing sa mga malalayong lugar na kasama natin sa ating banal na misa ngayong araw. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong pagdating. Tandaan niyo pong napakahalagang aral. Walang problema ang walang solusyon. All problems have an answer, have a solution. Kapag ang isang problema ay walang solusyon, hindi yan problema. Yan ay isang katotohanan na kailangan nating tanggapin. And the sooner that you embrace, accept the truth, the reality, the sooner that God can use you for a new mission. Alam ko po, napakasakit, napakahirap tanggapin ang mga pagbabago sa ating buhay. Minsan dyan tayo nai-stuck Kapag nalaman natin na meron tayong sakit, lalong-lalo na kapag cancer yan, hindi naman po natin masisisi ang mga ibang kapatid natin na sila'y magkukulong sa kwarto, sila'y iiyak, sila'y magmumukmuk, sila'y magagalit, sila'y nai-stress, sila'y nadidepress. Minsan, hindi mo naman masisisi din na madepress, malungkot ang ibang magulang kapag nalulungkot sila, nagbago yung kanilang mga anak, habang lumalaki, lumalaban, nagre-rebelde. Di po ba? Hindi mo rin masisisi ang iba kapag sila'y nagluluksa, hindi nila matanggap ang pagkawala ng kanilang mga minamahal. Kung nga naman, nagpapacheck up pa lang sa hospital, pero ilang saglit, ibabalita sa kanila na naatake o na-stroke yung minamahal nila. Minsan napakahirap tanggapin ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero tandaan natin na hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang kalagayan na walang mabuting dahilan. Everything happens for a reason. Dahil ang Diyos ay magaling gumuhit. Ang Diyos magaling magplano. God is a great designer. God is a good planner. Bandang huli, mabuti ang palaging ninanais ng Diyos para sa atin. Kung hindi natin tatanggapin agad ang mga pagbabago sa ating buhay, diyan lalong bibigat, diyan lalong nagiging mahirap ang ating kalagayan. Di po ba? So paano natin matatanggap yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa ating buhay? Kailangan buksan natin ang ating mga tenga, ang ating mga puso sa Diyos. Hindi mo man makita mga pagpapala ngayon sa iyong buhay, pero huwag mong isasara ang iyong puso sa Diyos. Dahil ano ang nakapagbago kay Santa Maria Magdalena? Bakit
Sumaya siya, sumigla siya, nagkaroon siya ng kapayapaan. Nung tinawag daw ni Jesus ang pangalan niya, mga kapatid, yan ang mabuting balita. Bawat isa sa atin araw-araw, tinatawag tayo ng Panginoon. Pakikinggan mo ba siya? Susundan mo ba siya? Yan ang pinakamahalagang desisyon na pwede nating piliin sa ating buhay. Kahit na hindi ka sigurado, kahit na hindi mo nauunawaan ng lahat, ang mahalaga sumunod ka sa Kanya dahil hindi Kanya pababayaan. Di po ba? Yan ang ating hingin na grasya ngayon. Lord, give me the strength to listen to you, to follow you, so that you may strengthen me and convert my life just like Saint Mary Magdalene. Sumayo ang Panginoon At sumayo rin. at kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.